Maraming Pilipino sa henerasyon ngayon ang hindi na inabutan ng EDSA People Power. Balikan natin ang kwento ng tinaguriang First Bloodless Revolution in History sa pag-aksyon ni Jess de los Santos. Pebrero 22, taong 1986, unang araw na makasaysayang EDSA People Power, ang naging daan sa pagpapatalsik sa 2 dekadang diktador sa pamamagitan ng mapayapang demonstrasyon. Is that there was a report that we are going to be arrested, all of us. Alas 6:45, nagdaos ng isang press conference ang Noy Defense Minister Juan Ponce Enrile at Vice Chief of Staff Lieutenant General Fidel Ramos sa Camp Aguinaldo. Nagpahayag sila ng pagtalikod sa Administrasyong Ferdinand Marcos. There had been some anomalies committed during the election. As of now, I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Suportado noon sina Enrile at Ramos ng Reform the Armed Forces Movement o RAM na may halos 400 miyembro. Minister Enrile and those with him. Umere rin sa Radio Veritas ang panawagan ni Cardinal Sin na suportahan ang pag-aaklas. Minister Enrile and those with him have appealed for food and expressions of support. Nagumpisang maglabasan ng mga tao sa kalsada. Dumagsari ng supply ng pagkain para sa mga militar. Pebrero 23, nilusob ng mga loyalista ni Marcos ang Radio Veritas, ang nag-iisang himpilang nagpapaere ng mga nagaganap na demonstrasyon. Sa kabila nito, patuloy ang pagdaos ng mga misa sa loob at labas ng mga kampo. Ang mga sibilyan, nagsilbing human shield ng RAM laban sa mga tangke ng gobyerno. Pebrero 24, inanunsyo nila Ramos na umalis na sa Malacanang si Marcos. Pero naudlot ang kasiyahang ito. Hindi pa pala nakaalis si McCoy. Pilit na gustong atakihin ni AFP Chief General Fabian Ver ang mga kampo ng rallyista, pero hindi ito pinayagan ni Marcos. Immediately, Mr. President. That's why I come here with your orders, so we can immediately strike them. Unti-unting napuno ng mga tao ang EDSA hanggang sa Pebrero 25, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa, 2 presidente ang sabay na nanumpa sa pagkapangulo. Si Cory sa Club Filipino at si McCoy naman sa Malacanang. Hindi pa rin natinag ang People Power. Pasado alas 9 ng gabi, inanunsyo na ang paglisan ng pamilya ni Marcos sa palasyo. That it is confirmed Mr. Marcos has left this country. Senyales ng tagumpay ng mapayapang revolusyon. Umaaksyon, Jess de los Santos, News 5.